Everybody say, praise the Lord. Tayo po natin manalangin, minamahal. Kabudakilan mo, pagpala namin Diyos, sa unahing banal, mahal kapangyarihan naming Diyos, mahal na Panginoong Jesus. Mahal pa yung sa punang panalangin, minamahal at ginagaling Evangelista, Willie Estrada Almeda, yung time prophet of loving God. Patawarin mo po Diyos, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Aming dalangin, ikaw po maglangis, ang banal salita, O Diyos. Ikaw po magbukas ng aming mga pangunawa, mahal na Panginoon. At Diyos ay mga arali ka magbigay ng karunungan, may pangarap kong salita mo, punang pag-ibig at kapangyarihan. Sa ganakang wala po akong magagawa, sa lupang nagtiwala, sumami ka, O Diyos, halatisapon ito sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasulat mo ng mahadlang anumang gawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Pray po ating mahal na Panginoon, minamahal. God bless you po. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, minamahal. At tayo po'y nagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, minamahal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Amen. Mabigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri, minamahal, at tayo po'y nagbibigay ng dobling paggalang sa ating pong dearly beloved noble pastor, Willie Estrada Almeda, sa ating mahal na pastor, ay ating pinapabot na ating double honor, double respect, minamahal, sa lingkod, tao ng Diyos, minamahal, ginamit ng mahal na Panginoon. At hindi po pag-alala sa mga turo aral na iniwan ating dearly beloved noble assistant pastor, ating beloved Mama Dear, beloved noble assistant pastor, Linus Almeda. We give double honor also. And to the beloved family, give double honor, minamahal, sa lahat ng minamahal ng mga anak, manugang, mga apo. Praise the Lord, sabayan natin beloved pastor, give double honor. At magandang hapon po sa lahat nating mga beloved ordained preachers, beloved preachers, sa lahat nating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir, mga musician, minamahal sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon, sa mga nanonood sa live streaming, minamahal. Praise the Lord, magandang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng pinagpala magsabi ng praise the Lord. Tunay po na tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ating pong talakayin sa hapon ito, it's about God's favor. God's favor, minamahal. Yung pong tayo kalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mahimuot ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, minsan madali lang po natin nababanggit po ito, pero malalim pa pala itong mga minamahal, yung ikaw ay kalugdan ng Diyos, sabagat minamahal, nandiyan na po yung kanyang habag, nandiyan po yung kanyang biyaya, at minamahal, kapag ikaw ay kalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tunay na mananatili po tayo sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God is giving us ability to do something which is humanly impossible to us to do. Ito po yung favor ng mahal na Panginoon. Magagawa mo yung mga bagay na kung tayo lang po, hindi natin kayang gawin. Pero dahil kasama natin ang Diyos, mga minamahal, kinalulugdan tayo ng ating mahal na Panginoon. So nagagawa natin, patuloy natin nagagawa, mga minamahal, yung mga bagay na nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Halimbawa na lang po, mga minamahal, hindi tayo, wala ito dati sa atin, pero ngayon na naglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, binigyan po tayo ng masayang buhay o maligayang buhay na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, minamahal? Everybody say, praise the Lord. Lahat mo ng masayang naglilingkod sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Masaya po talaga tayo, mga minamahal, dahil hindi po natin magagawa itong ganito, mga minamahal, na dadalo, in spite, mga minamahal, na alam na po natin, mga minamahal, minsan may mga problema. Tapos, yung iba naman, bukas may trabaho na naman, mga minamahal, no? Kung wala po yung kagalakan sa ating mga puso, kung wala po yung kasiyahan na binibigay ng mahal na Panginoon, hindi rin po tayo magminamahal magkakaroon ng ganitong pagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Pero bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nagsusumikap
sapagkat maligaya po tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Minsan may pagsubok, mga minamahal, pero alam nating lilipas po ito. Amen po ba? Alam natin naman, kagaya nung inawit ka rin natin mga beloved choir, na dito pa man tayo sa lupa, pero pinili na natin, mga minamahal, yung bagay na sa dulo, mga minamahal, ay tagumpay po tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, ano po yun? Yung pagpili natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagat darating ang panahon, mga minamahal, ang mga tao po, mga minamahal, ay hahatulan, bawat isa sa atin, hahatulan kung naglingkod po tayo sa ating mahal na Panginoon o hindi. Ibig sabihin, itong ating ginagawa ngayon, mga minamahal, meron na po tayong katiyakan na pinili natin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. So ito po'y blessing. We don't deserve this, but God has given it to us. Binigay po ng ating mahal na Panginoon sa atin yung masayang buhay at yung pong kakayahan. Ito po'y biyaya, mga minamahal. Grasya ni mga minamahal nga binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kakayanan na masunod ang kanyang banal na kalooban. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Kung tayo lang hindi natin kaya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, mga minamahal, ito po yung napakaganda sapagkat sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, na tayo nagtitiwala sa Diyos, gumagawa sa kanyang kalooban, nakikita natin, mga minamahal, yung kagandahan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. At yung ating mga gawa, itong ating mga gawang ito, mga minamahal, pinagtitibay po ito ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos itong ating ginagawa. Sapagkat ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, so ang Diyos ang magpapatibay nito. Pagpapalain niya po ito, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi ito masasayang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin from the book of Psalm chapter 90 verse 17, Psalm chapter 90 verse 17, and Psalm chapter 5 verse 12. From the book of Psalm, chapter 90, verse 17. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. From the book of Psalm, chapter 5, verse 12. For thou, Lord, wilt bless the righteous, with favor wilt thou compass him, as with a shield. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. So, dito po, mga minamahal, makikita natin, mga minamahal, na sabi ng Biblia, kapag ikaw'y kinalugdan ng Diyos, kapag ang Ginoo mahimuot sa imo, mga minamahal, makikita sa buhay mo ang kagandahan ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Ano ibig po sabihin ito, mga minamahal? Habang ikaw'y naglilingkod sa Diyos, yung mga nakakita sa iyo, yung mga nag-observe sa iyo, mga minamahal, nabibless sila. Nakikita nila yung malaking pagbabago mo. Nakikita nila yung kaayusan sa iyong pamumuhay. Nakikita nila, minamahal, na talagang pang-Diyos yung paglilingkod po natin, mga minamahal, dahil kahit bumabagyo, kahit anong panahon, kahit may pagsubok tayong mga minamahal, dumadalo sa gawain. Ibig sabihin, sa buhay natin, mga minamahal, nakikita ang kagandahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maging tayo. Amen po ba? Yun na lang po mga pagpapala. Alam po natin yung mga material na bagay na yan, iiwan po natin. Pero kasama yan sa pangako ng ating mahal na Panginoon na tayo pagpapalain. Yung ating mga hanap buhay. Lahat ng ating ginagawa, mga negosyo, mga minamahal, pinagtitibay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nakikita po natin na tayo'y pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Yung ating negosyo. Makikita po natin yung malayo yung buhay natin noon na nasa kahirapan. Lalo na nung natuto tayong magtapat, lalo na natuto tayong magbigay, lalo na nakita natin na ang pagsunod pala sa kalooban ng Diyos
ang pagbibigay ng para sa Diyos, mga minamahal, ito pala ang susi ng pagpapala. Amen. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dati walang-wala, pero ngayon, nagbibilang na ng mga pagpapala, nagbibilang na ng mga ari-arian, mga minamahal. At hindi lang yan, mga minamahal, alam po natin na lahat ng meron tayo, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. May isang kapatid na nagpatotoo, minamahal, nakalimutan niya yung pagbibigay. Although yun ay tinuturo ng ating mahal na pastor, pero hindi siya nagbigay. Kumbaga, hindi siya nagtapat. Kasi kung magbigay ka lang ng kulang, halimbawa, tithes lang, hindi ka nagtatapat niyan. Magbigay ka ng offering, hindi ka pa rin nagtatapat niyan, mga minamahal. So, ganun po yung kanyang ginawa, mga minamahal. Alam niyo po ano nangyari? Sabi niya po, magaling siya sa trabaho, talagang the best yung performance na binigay niya sa hanap buhay niya. Pero ang nangyari, mga minamahal, dumami yung kanyang loan, marami yung mga pangangailangan, may mga nagkakasakit pa. So nakita niya, minamahal, na napiga po siya, nahirapan, mga minamahal, napuga na, naurot na ang panalangin. Kaya mga minamahal, umiyak siya sa mahal na Panginoon. Naalala niya po ang turo ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, na kung gusto mong pagpalain ka, magtapat ka sa pagbibigay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sinubukan niya po yun, minamahal, kahit may nauubos na yung, baga kasi meron pa siyang loan, may mga pangangailangan pa siya, pero nagtapat siya sa pagbibigay sa gawain ating mahal na Panginoon. Anong nangyari, mga minamahal? Hallelujah! Nag-uumpisa pa lang siyang magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla na po siyang napopromote. At pagkatapos, mga minamahal, nadagdagan yung kanyang sweldo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Amen! Pagkatapos, mga minamahal, siguro niloob ng mahal na Panginoon, nakatransfer siya ng trabaho. Pag-transfer niya ng trabaho, minamahal, binigyan siya ng mahal na Panginoon ng mataas na posisyon at binigyan din siya ng magandang sweldo. At ang isa pang pagpapala, minamahal, na yung company na tinatrabahuan niya, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Kaya nakapunta rin siya sa abroad, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos ay napakabait. Amen! Amen! Ngayon, minamahal, nag-pray siya. Actually, bandang pandemic pa nga po yun, minamahal. Nag-pray siya, mahal na Panginoon. Bigyan mo po ko ng office na malapit sa gawain. So mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon dahil yung opisina na binigay sa kanya ng mahal na Panginoon, malapit sa ating main church, malapit doon sa Sabarte. So napakalapit, nakakadalo siya palagi, mga minamahal. Pagkatapos, binigyan pa siya ng sasakyan ng company na magagamit niya po, hallelujah, sa kanyang trabaho at nagagamit niya rin sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kapag magtapat ka, hindi po natin kayang pantayan yung katapatan ng Diyos. Amen? Kapag nagtapat ka, hindi mo kayang pantayan ang katapatan ng Diyos. Kapag inibig mo ang Diyos ng buong puso, hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. So walang kalugihan. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Psalm 5 verse 12, the Lord bless the righteous. Pinagpapala ng Diyos ang matuwid. At mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nakapaikot, nakapalibot, mga minamahal, ang Ginoo sama sa taming, kalasag, shield. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikay kalugdan ng Diyos, mga minamahal ko, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon at ang Diyos magbabantay sa iyo 24 hours. Meron kang proteksyon, pag-iingat na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po ito. Amen po ba? Amen po ba? Kumuha ka ng, kasi di ba pag VIP, kumukuha ng mga bodyguard. Pag mga mayayaman, kumukuha ng security guard. O yan mga yan, bodyguard, security guard, babayaran mo yan eh, may sweldo yan. Pag hindi mo yan sinweldohan, hindi ka niyan babantayan. Amen po ba? Amen po ba?
Pagkatapos kahit bantayan ka pa nila, hindi ka rin sigurado na safe ka. Hindi ka sigurado na ligtas ka. Pero pagtapat ka sa Diyos, matuwid ka, minamahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, babantayan ka pa ng ating mahal na Panginoon 24/7. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. No? God's favor is God's divine kindness or an act of true compassion. God's favor is God's divine kindness or an act of true compassion. Yung kalugdan ka daw ng Diyos, mga minamahal, ay makadiyos daw po yan na kabutihan. Makikita mo yung kabutihan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos sa iyo, kahit na ikay hindi karapat-dapat, kahit na po tayo minsan nakakalimot, nagkakamali, pero nandyan yung makadiyos na kagandahang loob ng mahal na Panginoon nasa atin, mga minamahal, at yung kanyang dalisay na pag-ibig, bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen. Amen. Kung anong meron tayo ngayon, dati hindi natin ito iniisip na mararating natin. Pero grabing pagpapala ng Diyos, mga minamahal, lumuluha na lang po tayo sa pagpapasalamat, mga minamahal, na totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung tayo maniwala, nung tayo manampalataya, nung tayo sumunod, tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Faith is trust and obey. Ang pananampalataya, minamahal, ay pagtitiwala at pagsunod. Maniniwala, pagtitiwala at pagsunod. Kapag magtiwala ka lang, hindi ka sumunod, mga minamahal, hindi po yan pananampalataya. Ang tawag dyan, tama ka lang naniwala, ang pananampalatayang yan ay patay, baog, balo, o bao, minamahal ka ng sterile na faith, dead faith, patay na pananampalataya. Bakit? Walang pagsunod. Isipin niyo po, nung tayo nasa ating pang mga reliyon, tayo'y naniwala noon sa ating mga reliyon, sa mga leader na nangangaral. Dahil tayo naniwala, tayo nanampalataya, sumunod tayo bilang tanda ng ating pananampalataya. Pero dahil mali ang itinuturo sa ating mga reliyon noon, mga nakagisna na pananampalataya, dahil mali ang itinuturo, kahit naniwala ka, kahit sumunod ka, walang nangyayari. Walang pagpapala. Amen po ba? Hindi katulad dito, mga minamahal, mapapaibig ka sa Diyos. Bakit? Nang ikay manampalataya at nang ikay sumunod, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. So, napakalaking kaibahan. Kaya yung ikay mapabilang sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon at iyong maranasan na ikay kalugdan o mahimuot ang Diyos sa iyo. Kasi hindi po tayo karapat-dapat nito. Ano bang kapangyarihan meron tayo? Ating bang kapangyarihan na nagbago ang ating mga buhay, mga minamahal? Kapangyarihan ba natin ito na nagbago ang ating mga buhay? Di ba wala naman tayong kapangyarihan? Amen po ba? Amen po ba? Ating bang kapangyarihan na yung mga karamdaman natin gumaling? Ating bang kapangyarihan, mga minamahal, na yung mga pagpapala na meron tayo dumating sa buhay natin, ating ba yung kapangyarihan? Wala tayong kapangyarihan na ganun. Pero bakit natin nakamtan? Dahil kinalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin ang kagandahang loob ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. From the book of Ephesians, chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, ang talatay 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa,
upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. You are saved by grace through faith. Naligtas na po tayo mga minamahal sa biyaya ng Diyos. Ito po yung tinatawag na hindi tayo karapat-dapat. That is grace, biyaya, grasya. Hindi ka karapat-dapat. Pero ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon dahil ikaw ay nanampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Tama ka lang naniwala, nagtiwala, at sumunod. Sa tingin niyo, may namahal, meron ba tayong kapangyarihan na nandun? Wala. Nagtiwala, sumunod. At dahil buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito, mga minamahal, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po natin, sa ating nakagisna na reliyon, nakagisna na pananampalataya, may mga nag-NPA pa nga, may mga nagiging komunista pa, imagine, sa reliyon na kagisna natin, nagtuturo na may Diyos, nagtuturo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, pero mga minamahal, bakit may mga kababayan tayo na from believing God, naging mga atheists, they became atheists, imagine, they believe in God, but because there is no God, no proof, no answers to prayer, they become atheists. Naging mga komunista, naging mga ateista, naniniwala sa Diyos dati, pero wala mang Diyos na tumutugon. Kahit sumusunod sila, kahit manalangin sila ng kanilang mga pagluhod mula sa pinto hanggang sa altar, kanilang mga binibilang na mga paulit-ulit na panalangin, lumuluhod sa mga larawan ng kamay, gawa ng kamay ng tao, mga imahin, mga santos, mga ribulto, dahil walang katugunan sa panalangin, dahil ang Diyos na kanilang tinatawagan doon ay patay, kahit manampalataya pa sila, walang Diyos na tutugon sa kanilang panalangin. Anong nangyayari? Nagiging sarado ang mga isip, nag-iisip na walang Diyos. Kaya umaakyat ng bundok, nagkukomunista. Everybody say praise the Lord. Pero dito baliktad, ang mga komunista dito natututong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Paano? Sa bundok sila, walang Diyos. Barilan dito, encounter doon, walang maayos na tirahan, walang maayos na kinakain, mga anak nila, pamilya nila, nahihirapan. Paano ka magtitiis yan? Wala kang nakukuhang kabutihan. So mga minamahal, hindi rin babalik sa reliyon nila dahil wala ring Diyos doon. Pero pagpunta ng Jesus Miracle Crusade, dito nila nakita ang Diyos na nagbabago ng buhay, ang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! So, baliktad, no? Sa tunay na paglilingkod sa Diyos, may kabutihan. Kaya isipin niyo po, hindi ito ating kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Biblia, salvation is a gift. Yung binigay sa iyo na kaligtasan, binigay sa akin na kaligtasan ng mahal na Panginoon, regalo, gasa. Hindi natin binili, hindi yung ating mga pagod ay naging equivalent sa kaligtasan, kundi ito'y ibinigay ng Diyos sa iyo. Ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng totoong mangaral ng ating mahal na Panginoon, ating minamahal at ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeda, ang ating minamahal at ginagalang na assistant pastor, Linus Almeda. Binigyan tayo ng totoong mangaral at napakapalad natin. Bakit? Sapagat yung ipinangaral nila sa atin ay totoong ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sila mismo naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. At nung tayo'y sumunod, nung tayo'y magtiwala, nung tayo'y sumunod, mga minamahal, purihin ang Diyos. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Pagdadalo ka, payapa ang isip mo. Amen po ba? Masaya ka. Madama mo ang presensya ng Diyos. Bukas, bakikibaka ka na naman sa trabaho, sa sanlibot na sa mundong ito, pero alam mong kasama mo ang Diyos. Dahil araw ng gawain, nandito ka, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Alam natin. Amen. Alam natin na ang Diyos nalulugod, no?
mga problema natin, nilulutas ng mahal na Panginoon. Kaya napakaganda, minamahal, na itong gasa o itong kaloob ng Diyos, regalo ng mahal na Panginoon ay naranasan natin, napatunayan natin totoo, mga minamahal. Kaya kailangan po natin, malalaman natin, patuloy kang babalik, patuloy kang magtatapat, patuloy kang susunod. Kung tutuusin nga po, mga minamahal, tayo'y nakakalimot. Tayo'y minsan tumatalikod. Tayo'y minsan nagiging pabaya sa paglilingkod sa Diyos. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Bilang tao, nakakalimot. Bilang tao, nagsasawa. Bilang tao, minsan tumatalikod. Pero mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Wala tayong may tatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung sino tayo. Ano ang ating pagkatao. Ngayon, mga minamahal, nung tayo maligtas, nung tayo pagpalain, natuto tayong umibig sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, bakit tayo natutong umibig sa Diyos? Una ang Diyos na umibig sa atin. Oo, palapakan po natin, mahal na Panginoon. Amen! Amen! Oo, mga kapatiran natin, minamahal, dati mahilig sa manok, mahilig sa sabong. Nung makilalang mahal na Panginoon, natutong umibig sa Diyos, lahat ng manok, ibinenta. Lahat ng manok, kinatay, mga minamahal. Iniwan ng bisyo, naglingkod sa sobrang kagalakan, ayaw mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon, patuloy naglilingkod. Bakit? Dito naggumaling ang kanilang mga karamdaman. Dito nagkaroon ng kapayapaan. Dito ang katugunan ng Diyos sa mga panalangin, mga minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, pag dumarating yung minsan makalimot, minsan manlamig, minsan magpabaya, manlupaypay, pero ang napakaganda, binabalik tayo ng mahal na Panginoon. Kinakausap tayo ng Diyos, balik ka. Bakit, mga minamahal? Bakit mag-isip ka? Dahil alam ng Diyos na natuto ka ng umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan niya yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Nang grabing pag-ibig mo, may makain o wala, dadalo ka sa gawain. May problema o wala, may pagpapala o wala, uunahin mo ang kalooban ng Diyos. Magtatapat kami naman dahil alam mo, ang Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala. Kahit kusigin ka pa ng iyong mga loved ones, bingi ka. Bakit, minamahal? Hindi sila ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi sila ang magliligtas sa iyo. Hindi sila ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat sa atin araw-araw, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya, saan tayo kukuha ng kalakasan? Nasa biyaya na tayo ng mahal na Panginoon. Kinakahabagan tayo ng Diyos. Saan ka kukuha ng kalakasan? Sabi ng Biblia, tayo po ay magpapakalakas sa biyaya na nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin 2 Timothy chapter 2 verse 1, mga minamahal. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, talatay 1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Saan tayo magpapalakas? Sa biyaya na nasa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mahalaga talagang patuloy. Huwag kang mapagod, minamahal. Tingnan mo yung patutuan ng ating mga kapatid, mga minamahal, kahit na nung una, parang inoobserbahan pa niya, dadalo siya sa ibang gawain, dadalo siya rito. Hindi siya pinilit magbabautismo, minamahal, pero naobserbahan niya, sabi niya, nandito ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng totoong pakipagrelasyon, pag-ibig sa Diyos. Yung bang mamahalin mo ang Diyos. Hindi dahil sa pagpapala, mahal mo ang Diyos dahil una siyang umibig sa iyo. Mahal mo ang Diyos dahil alam mong may mag-iingat sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos.
Mahal mo ang Diyos dahil alam mong hindi Kanya iiwan, ni hindi Kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nakaranas ng katapatan ng Diyos, itaas ang kamay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahalapin. Lahat tayo. Lahat tayo. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga mahal, saan tayo magpapalakas? Sa biyaya ng mahal na Panginoon. Ito po yung sikreto na sa atin, hindi na sikreto. Sa sanlibutan, sikreto po ito. Hindi nila alam Pero sa atin, alam na natin. Amen po ba? Amen po ba? Ako po talagang nagpapasalamat ako minamahal dahil natutuwa ako sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Way back 1997, kinuha ng mahal na aking beloved father, 1997. So, ang aking mama na lang, siya na lang minamahal. So, kung iisipin mo mga minamahal, minsan mga mag-asawa, pag nawala yung kasama sa buhay, alam nyo na po yung ibig kong sabihin. Pero natutuwa ako sa mahal na Panginoon dahil sa aking beloved nanay, minamahal na binigyan niya ng kalakasan, binigyan niya ng mahabang buhay, binigyan niya ng kalusugan, mga minamahal. Alam niyo po, 83 na po ang aking beloved nanay, mga minamahal. Talagang ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandito po siya ngayon, minamahal. Umawit nga kanina siya sa adults choir. So mga minamahal, one time, hindi ko lang matandaan anong year po yon, tumawag yung kapatid ko sa akin na nahirapan na daw po siyang tumayo. Nahirapan na siyang bumangon. Diyan na lang daw po siya sa higaan. Dumudumi. Diyan na lang daw po siya sa higaan. Umiihi, mga minamahal. Kaya, siyempre, malayo po ako. Nasa Leyte sila. Nandito ako sa Cebu. So, ginawa niyo pong abang lingkod, mga minamahal, through cellphone. Inilehans ko po yung aking beloved nanay. Hiningi ko sa mahal na Panginoon na bigyan ng kalakasan, mga minamahal. Tunay po, sabi ng aking mahal na kapatid, pagka kinabukasan, bumangon na po siya, malakas, mga minamahal, nawala na po yung kanyang nararamdaman. Sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sinong hindi magtatapat sa Diyos? Everybody say, praise the Lord. Kaya pag nakikita ko po yung aking beloved nanay, nadadama ko po yung kagalakan sa puso ko dahil siyempre, yung nanay natin, mga minamahal, kung wala sila, wala din po tayo. Amen po ba? Kaya habang slave buhay, mahalin natin mga minamahal dahil hindi tayo makakabayad sa ating mga nanay, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, si King David, nung siya nasa pagsubok, sa Diyos siya umaasa. Kapag ikaw pala'y kinalugdan ng mahal na Panginoon, hindi ka rin exempted sa pagsubok. Hindi ka rin exempted sa mga trials. Hindi ka exempted sa persecution. Kahit nalulugod pa ang Diyos sa'yo, darating at darating po yan. No, sino ba sa atin dito ang hindi nakakaranas na gano'n? Nakaranas tayo ng gano'n? Pagsubok, trials, kumbaga, struggle, mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. Pero si King David, gano'n din po, nakaranas siya ng gano'n, mga minamahal. Dahil nainggit sa kanya si Haring Saul. Hindi pa siya hari noon. Mahirap pa talaga yung inggit, yung sina ba? Nainggit si King Saul kay David kasi si David ang papalit. Samantalang hindi naman siya dapat mainggit dahil hari na siya Hindi pa naman siya namamatay. Kumbaga, yung inggit, kumbaga nakakalimutan ni King Saul yung mga mabubuting bagay na nasa kanya. Gusto niyang patayin si Haring David, siguro para walang papalit sa kanya. Yun po ang inggit. Pero mga minamahal, ang nakaka-bless, bagamat si Haring David ay talagang nape-pressure. Dahil imagine, nung siya nasa bundok, nagkaroon siya ng 600 na mga sundalo. O let's say, sundalo niya na. Naging mga tauhan niya. 600 men. Everybody say, praise the Lord. Pero aanuhin mo yung 600 men, ikumpara sa buong army ng Israel. Wala nga siya sa kalingkingan. Wala nga sa kumingking.
600 men, marami na yon. Pero buong army naman ng Israel ang naghahanap sa kanya at gusto siya patayin dahil sa utos ng hari. Siguro wala pang nakaranas sa atin ng ganitong klaseng pagsubok, pero nakaranas na tayo ng pagsubok na matinding dagok sa ating mga buhay. Paka-amen po ba tayo mga minamahal? Mga grabe na pagsubok. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin mga minamahal yung kalagayan ni King David, Psalm chapter 18 verses 6. Verse 6, mga minamahal, Psalm 18 verse 6. From the book of Psalm, chapter 18, verse 6. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Amen. Mga awit, Kapitulo 18, ang talatay 6. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, at dumaing ako sa aking Diyos. Tindig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo, at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, kapag ikay anak ng Diyos, mananalangin ka. Magpipray ka. Amen? Amen? Alam ko pong naranasan natin ito. At kung hindi mo pa naranasan, ganito ang gagawin natin. Kahit na sa pagsubok ka, kahit na pressure ka, kahit na gaano kabigat pa yung pagsubok mo, sabi ng Biblia, manalangin ka. Dahil si David, alam niya na ang kanyang mga panalangin ay nakarating sa ating pinakamamahal na Panginoon. O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Manalangin. Wala naman tayong magagawa. Everybody say, praise the Lord. Wala naman tayong kapangyarihan. Amen. We cannot turn things around. We cannot change circumstances. Hindi natin kayang ibahin yung direksyon ng mga pangyayari. Hindi natin kayang ibahin yung ating sitwasyon. Pero kaya ng Diyos. Amen po ba? Palapakan po natin ating mahal po ng kaya ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya ng Diyos. So si David dumalangin, ang sabi niya, ang aking mga panalangin. This is by faith. Ang aking mga panalangin nakarating sa Diyos. Ito po yung sorrow, ito po yung kapighatian na kanyang dinaranas. So babalik tayo ng verse, Psalm chapter 18 verses 4 to 5. Ito po yung kanyang sitwasyon, minamahal. Magandang ma-picture out po natin, although hindi tayo katulad kay David na kanyang nangyari, pero yung mga pagsubok, mga trials na dumating sa atin, mga minamahal, relate po natin sa buhay ni David, mga minamahal. Psalm 18 verse 4 to 5, mga minamahal. From the book of Psalm, chapter 18, verses 4 and 5. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. Amen. Mga awit, Kapitulo 18, ang talatay 4 at 5. Pinamulutan ako ng mga tali ng kamatayan, at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Ang mga tali ng Sheol ay nasa buong palibot ko, at ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon. Alam niyo po, lahat magsabi ng praise the Lord. Kung sa matapang na tao, matapang po ito si Haring David. Kahit nung kabataan niya, sinusuntok niya lang yung mga leon, mga oso. Hindi siya natatakot, minamahal. Yung si Goliath nga no? Tirador lang yung dala niya, yung sling, mga minamahal, yun ang dala niya. Ang laki-laki ni Goliath. Hindi siya natakot. Bakit? Dahil alam niya mas malaki ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos. Isipin mo na lang, gaano katapang ito si David, si Haring David. Pero nung time ng pagsubok niya, siya mismo natatakot. Siya mismo nakaramdam ng takot. Sabi, flood of ungodly men. Baha ng dami ng mga tao na hindi makadiyos na gusto siyang patayin. Gustong kunin ang buhay niya. Actually, doon sa 600 niya na mga tao, kahit maubos yun, pag hindi pa nila napatay si David, hindi pa kompleto yung mission ng mga sundalo na yun. Si David talaga ang gusto nilang patayin dahil papalit nga sa hari. Imagine. Kaya mismo si Haring David o si David nagkaroon ng takot bilang tao.
Pero, hindi siya nakalimot na manalangin. O, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Psalm chapter 18, verse 17, sabi ni King David, minamahal, they were stronger than me. Mas malakas pa sila sa akin. Sa dami ba naman, minamahal? Basahin po natin Psalm 18, verse 17. From the book of Psalm, chapter 18, verse 17. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Amen. Mga awit, Kapitulo 18, ang talatay 17. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga nagtatanim sa akin, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Palapakan po natin ang salita natin, pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa dami, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Kahit marami siyang kalaban, kahit maraming may mga sama ng loob sa Kanya, nagtanim ng galit sa Kanya, minamahal, kahit sila'y mas malakas pa sa Kanya, ang sabi ng Biblia, iniligtas ng mahal na Panginoon si Haring David. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, walang ibang solusyon kundi ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Walang ibang solusyon, mga minamahal, kung may pagsubok ka, ang patuloy na aasa ka sa mahal na Panginoon. Just imagine, mas marami ang kalaban ni Haring David. Hindi niya kaya kung siya lang. Pero ang sabi ng Biblia, iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating mahal na pastor, mga prayer warrior, nandun po sila sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Imagine, ikaw ay pastor, ikaw ay Kristiyano, itong mga halang ng bituka ng mga Abu Sayyaf na pumapatay, ang nasa isip nila, pag mapatay nila yung mga pastor, mga Kristiyano, pag mapatay nila, langit sila. Sinong mag-aatubiling patayin? Kumbaga nanggigigil pa. Pero mga minamahal, ilang buwan doon ang ating mga pastor, ilang buwan doon ang mga prayer warriors, ilang beses sila pinagbantaang patayin o nasa panganib, mga minamahal. Pero iningatan sila ng ating mabait na Diyos sa langit, ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda. Buhay silang umakyat, buhay din silang pinababa ng mahal na Panginoon. Oh, everybody say, praise the Lord. May dala silang armas? Wala. May dalang sandata? Wala. May dalang bulletproof? Wala. Anong dala nila, minamahal? Salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino nag-ingat? Ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ang ating mga prayer warrior, nagpapatotoo, minamahal, nagpupuri sila. Nagpupuri, may makain, walang makain, mga minamahal. Puri lang ng puri sa mahal na Panginoon. One time, sinubukan sila ni Commander Robot, wag natin yung pakainin. Pag-abot ng 5 araw, 3 araw, patayan sila lahat. Kasi akala niya mga military. Pero nung binibisita niya, umabot na ng 5 araw, buhay pa rin. Umabot na ng 7 araw, 10 araw, nagulat si Commander Robot, buhay pa rin. Malakas pa mag-hallelujah, malakas pa mag-praise the Lord, malakas pa magpuri sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Commander Robot, hindi ito mga sundalo. Si Evangelist Almeida, totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoong lingkod ng Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya pag umiikot na yung helicopter, huhulugan na sila ng missile, makita nila, inaatake na sila ng mga sundalo, sasabihin ni Commander Robot, mga hallelujah, magpuri na kayo sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nakita niya, Amen! Nakita niya na iniingatan, pati sila iniingatan ng Diyos. Pag nagpuri ang mga anak ng Diyos, nagpuri ating mahal na pastor, nagpuri ang mga prayer warriors, pati mga Abu Sayyaf, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, palapakan po natin ating mahal na Panginoon minamahal. Everybody say, praise the Lord! Di ba? Kahit kayo po minamahal, di ba? Nakita nila na hindi ka natatakot, kalmante ka lang, minamahal, sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, ipag-pray mo rin kami. Amen? Ipag-pray nyo rin kami. Mga anak ko may sakit, ipag-pray nyo rin. Di ba? Bakit mga minamahal? Dahil nakikita niya na nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Everybody say, praise the Lord. May kapatiran tayo, minamahal. Pulis, sa Leyte po ito, isang pulis, saka yung asawa niya, teacher, yung kanyang wife. Nag-pray sila ng baby. Ngayon, nung masave sila, minamahal, nagkaroon ng nag-pregnancy test yung wife. Tuwang-tuwa siya kasi nag-positive. Ngayon, sa sobrang niyang katuwaan, pumunta sila ng doktor, pina-confirm kung talaga bang buntis. Totoo, buntis, mga minamahal. May baby. Kaso lang, buntis, kaso lang nasa tubo. Tubo ba? Ectopic pregnancy. Sabi ng doktor, pag umabot ng 1 buwan yan, operahan. So, doble ang nararamdaman nila, kagalakan na may baby sila buntis, tapos takot, lungkot kasi ectopic pregnancy o operahan. Umiyak sila, mga minamahal. Pumunta ng pastoral house, nagpa-counsel. Ang sabi sa kanila, mag-alay kayo ng ayuno para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Nag-ayuno silang 2-3 araw, 3 days. Pagkatapos, siyempre, naghalong halong alinlangan, kasi baka nga maoperahan, ganun-ganon. Kasi medyo hindi pa sila matagal sa paglilingkod sa Diyos. Nag-Bible cut sila. Pag Bible cut nila, minamahal, pagturo nila sa verse, nabasa nila doon, is there anything too hard to the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa ating pinakamamahal na Panginoon? Purihin ang ating Diyos. Nagtinginan sila, umiyak. Hallelujah! Pagkatapos sila mag-fasting, pumunta sila sa doktor, nagpa-check up uli. Mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Wala na sa tubo ang bata. Nandun na sa dapat niyang posisyon, mga minamahal. Oo, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos natin ay buhay. Yung lang mag-ayuno ka, kung wala ang Diyos, hindi mo kaya. Amen? Mag-fasting ka, kung wala ang mahal na Panginoon, hindi mo kaya. Pero dito, mga minamahal, ating beloved pastor, longer fasting, mga workers, tayo mga minamahal, binubuhay tayo ng ating mahal na Panginoon kahit hindi tayo kumakain. Bakit minamahal? Ang Diyos ay nasa atin. Ang Kanyang Banal na Espiritu ay nasa atin, nagbibigay ng kalakasan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at may katugunan sa mga panalangin. Oh, hallelujah. Napakasarap pala na ikay kalugdan ng Diyos. Gagabayan kang makagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Gagabayan kang magpatuloy, mga minamahal. Magugulat ka na lang, ilang taon ka na palang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil iniingatan ka ng Diyos. May mga problema, pagdating ng panahon, nalalagpasan, nasulutas, napagtatagumpayan, at patuloy pa rin naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At pong last verse, mga minamahal, Psalm chapter 18, verse 19, bakit po iningatan ng Diyos si David o si Haring David? Bakit siya proteksyonan? Outnumbered very much, and he felt the fear, yung takot sa puso niya, pangamba, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, iniligtas siya ng ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Basahin po natin Psalm chapter 18, verse 19, ating pong last verse, mga minamahal. From the book of Psalm, chapter 18, verse 19. He brought me forth also into a large place. He delivered me because He delighted in me. Amen. Mga awit, Kapitulo 18, ang talatay 19. Inilabas naman niya ako sa maluwag na dako. Iniligtas niya ako sapagkat siya'y nalulugod sa akin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kahit ikay pala kalugdan ng Diyos, dadating ang trials. Darating ang pagsubok, darating ang struggle, pero ikay magpatuloy lang. Ikay magtiwala sa mahal na Panginoon, manalangin, mga minamahal, magpuri sa Diyos, magtiwala sa mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kapag ang Diyos nalugod sa iyo, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kapalakpak, walang higit na makapangyarihan, kundi ang Diyos. Ang Diyos nating pinaglilingkuran. Brother Remy, kapilaan minamahal sa Siquijor, alam nyo na uso doon yung mga mangkukulang barangan. Binarang po siya, 4 na taon siyang bedridden.
4 na doktor pinuntahan niya, walang findings. Grabe nung barang eh, pag sa doktor walang findings. Sabi pa ng doktor sa kanya, subukan mo kaya magpa-albularyo. 20 na albularyo, 20 na mga albularyo, mga minamahal. Walang nakapagpagaling sa kanya. Ang sabi pa ng mga albularyo, binarang ka, kinulam ka. Naniwala po siya kasi pag nagdi-discharge siya, pag dumudumi siya, langaw ang lumalabas. Buhay na langaw. Pagkatapos yung damo, yung sagbot ba, tapos doon pa yung gamot, minamahal, buhay, sariwa, lumalabas. Hindi naman siya kumain noon. At saka yung langaw, paano naging buhay? Buhay, lumalabas, kaya naniwala siya na kinulam siya. 4 na taong bedridden. Pero noong 2015, nagkusada po tayo sa Siquijor. Tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. 9 years na po. Nataglay-taglay niya ang kalakasan. Taglay-taglay niya ang kagalingan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Previous Sunday, minamahal, doon po ako, nag-anniversary, mini crusade po, minamahal, sa isang barangay, sa Lassi, kung alam niyo po yun. Alam niyo mga minamahal, lumapit siya sa akin, ongoing yung gawain. Sabi niya, Kuya, nandito yung barangan, dumalo. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Dumalo yung barangan. Tumanggap sa mahal na Panginoon. Nagpa-lay hands, magpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Oo, walang ibang higit na makapangyarihan, kundi ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos ay pinakilala ng ating mahal na Evangelista Wellness Nada Almeda. Nandito ang makapangyarihan na Diyos. Kaya magbigay lugod tayo sa mahal na Panginoon. Palugdan natin ang Diyos dahil anumang pagsubok, kapag ang Diyos nalulugod sa iyo, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos, lulutasin ang mga problema mo, pagpapalait ka, habagan ka ng mahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan. Wala po tayong may babayad sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito nga yung nasubukan natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Higit pa ito sa kayamanan, mga minamahal. Higit pa ito sa ginto. Higit pa sa anumang bagay sa mundong ito, mga minamahal. Ang binigay ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa sa atin. At nandito, mga minamahal, hallelujah, ang habag ng ating mahal na Panginoon. Nandito ang biyaya ng Diyos. Nandito ang buhay. Buhay, mga minamahal, na kalugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kindly. Hallelujah, hallelujah. Musician. Praise the Lord, hallelujah. Every soul beats out God is good in my life. Hallelujah. to The highest power. for there's no power but God. Yes, hallelujah. Let it be proclaimed here on the earth. Let the voice of His praise, hallelujah, of the earth. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. He's all that I can do. Search forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God loves me forever. Send Jesus my Redeemer. I'm always keep on crying. Yes,
oh God, The hallelujah. moment I adore you, my love shines. Oh God, loves me forever Till the end of time. Hallelujah, hallelujah. God has prepared a place in heaven for His true and faithful servants. Where there's no sorrow, no pain, but happiness. So let every soul strive to be perfect all the days of their lives. For Jesus coming like a thief in the night. My God is good, my love. He said you'll never know the praise Him with devotion. His Lord that I can serve forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me happy Christian. Oh God, loves me forever. Said Jesus, my Redeemer. I'll always keep on crying. The moment I adore you, my love shines. Yes, God loves me forever until the end of time. Dios ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin papabayaan. Napaligtas at matibay na nasa dahigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, at sa iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailan. Ulitin mo natin ang paano po yung tinapal. Diyos ko ay Hindi na magbabago. Diyos ko ay mabuti ako. Hallelujah, hallelujah. Hindi pababayaan. Maligtas at matibay na sandigan. Ang iyong kaluwalhatian, Aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Oh, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Thank you so much. Hallelujah. May nasundigan ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman.
sa ating pinakamamahal. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Napakabuti ng ating mahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Meron tayong Diyos na mabuti. Meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan, mga minamahal. Meron tayong Diyos na tapat. Mabagin, mga minamahal, mapagpal ang Diyos. Napakapalad natin. Meron tayong tunay na lingkod ng mahal na Panginoon, ang ating beloved noble pastor, Listanal, man of God, prophet of God. Ating beloved Mama Dear, mga tinuro sa ating normal assistant pastor, Linasel Meta. Oh, throughout the years, mga minamahal, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin mapapabayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatag iyong yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan, iyan ay sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon at kailanman. Jesus, my Jesus, ko ay mabuti. Hindi nagbabago. Hindi ako hindi mapapabayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan, iyan ay sa iyo. Ang buhay kong ito, ngayon at iyan ay sa iyo. Ang buhay kong ito, iyan ay Purihin po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Patuloy tayong maglilingkod sapagkat meron pang higit na kayamanan, pagpapala, mga minamahal, na naghihintay sa atin buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tanggapin po, meron po tayong mga bisita, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa sariling tagapagligtas. Iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito disgrasya, dili ni disgrasya, kundi grasya na gikan sa atong mahal na Ginoo. Gusto sa Dios nga dili ka maadto sa apoy sa impyerno, kundi gusto sa Ginoo minamahal, gusto ng mahal na Panginoon, makilala mo ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, kami ang apat na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Ang pananampalataya,
kailangan pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon, pagsunod mo sa Diyos, naniniwala ka sa Kanyang mga pangako. Kami dito mga minamahal, sinubukan namin ang ating mahal na Panginoon, naniwala kami, sumunod kami, pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's faith, pananampalataya. Then second, minamahal, repentance. Lahat tayo nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Kailangan tayo magsisi, talikuran ng kasalanan. Kapag ikay magsisi, tatalikuran mo ang kasalanan, maglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, yan po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo, mga minamahal, magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Kapag tayo nabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ginawa natin yung by faith at taos-pusong pagsisisi, sabi ng Biblia, sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang ating mga kasalanan ay patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat, kapag malinis lang yung puso, nabautismuhan ka na, ang sabi ng Biblia, ibibigay sa iyo ng Diyos ang Kanyang banal na Espiritu. Ang Kanyang banal na Espiritu ay kapangyarihan sa samahan ka palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos kapag kayo manalangin, ang Diyos makinig sa iyong mga prayers. Everybody say, praise the Lord! At tanggapin po natin mga minamahal na bisita, ang ating mahal na po yung taas ng kamay, at sumunod po sa panalangin, tao sa puso, habang nakapikita yung mga mata, sabihin mo, imong isulti, Ginoong Jesus, Ginoo, salamat sa imong mga pulong na akong nadungog. Ginoo, usa akong makasasala, nagaduol kanimo. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanan ko mga kasalanan, nga akong nabuhat, batok kanimo, gikan pa sa akong pagkabata, hangtod ning mga oras. Ginoong Jesus, limpyuhan nimo ang akong kasing-kasing, nga mahugaw sa sala, pinaagi sa imong balaan na dugo, nga miagas sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, ginadawat ko ikaw, nga akong personal na manluluwas, Diyos, ug hari sa akong kinabuhi. Himua ako nga tinuod nimong anak sa hunahuna sa sinultian ug kamatuoran. Luwas sa ako, Ginoo, ayuha akong balatian, baguha akong kinabuhi. Luwas sa usab ang akong mamahal sa kinabuhi. Ginoo, gihigugma ko ikaw, gihigugma ko ikaw, alagaran ko ikaw, kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen ug amen. Ipag-pray po namo kamo minamahal. Opo, dalay ko na Diyos sa manamo nagamahanin ka magapanalangin sa may dawat kanimo, Ginoo. Isulat ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Himuha silang tinuod na anak nimo sa ihunahuna, sa binuhatan ug kamatuoran. Ikaw mag-aayos sa mga balatian, magatubag sa mga pag-ampo, magabago sa kinabuhi, magaluwas, ubuan sa ilang mamahal sa kinabuhi. Nag-aampo kami ning tanan, Ginoo, sa gamahan ng pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Libre po ang bautismo, walang bayad, minamahal. Praise the Lord, pakiguide na lang po sa ating mga choir members. Wala pong bayad ang bautismo, libre, minamahal. May robe tayo dyan. Hindi po kayo mababasa, mga minamahal. Praise the Lord. At kayo na po mismo magpapatotoo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Tayo po natin manalangin sa ating mahal na pangangailangan. Let's all pray na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. O budikilan o pagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat, man po yung sa mga sadaling to kami dumudulog sa trombyan, sa kalangitan, dumadalangin siya sa pangunang panalangin naming minamahal at ginagalang ng Evangelista. Will this stand almended and prophet the loving God, man po ipatawarin mo po, Diyos, ang bawat sa amin. Agadiwan at mo, pagpala mo kamay, tikiling yung pakinig, man na Panginoon, sa mga dalangin ng mga anak. Ikaw magbigay ng kagalingan, o Diyos, sa mga may karamdaman. Ikaw po maglutas sa may mga suliranin, man Panginoon, at ikaw magbigay katugunan sa mga dalangin ng bawat isa sa amin, maging may material, bagay pisikal, lalong-lalo sa spiritual, sa magana sa amin ang bagat biyaya mo, mag-iingat mo po hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ito po kami samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pinamalipatan po natin sa kamay sa ating ulo, sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung tayo may mga kahinaan, itaas ang dalawang kamay, alinlangan, itaas ang dalawang isipin niyo po ating mahal na pastor ang nag-pray po para sa ating palagi po tayong pinagpipray ng ating beloved pastor. Tayo mo na lang, minamahal ating review po. Hallelujah po, dakilan mo pagpala namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa mga nang panalangin, mahal na pastor Lisa Almeida, mahal na po namin sana pa, yun at mo pagpala mo kamay, mahal na Panginoong Jesus at aming sinasaway, lahat demonyo na mga
karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng alinlangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. Hallelujah, praise the Lord. Inaman tayo po lahat ay tumalon. Tatalon po tayo 3 beses at sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, from the bottom of our heart, mula sa puso, para magsitakas mga karamdaman na linlangan na yan at pinamahal lalapit sa atin, ating makakiklaim ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen. Everybody say, I love you, that is Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri po ang ating dakilang Diyos. At minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga announcement. Huwag po natin kaliligtaan. Minamahal, tuloy-tuloy po ang ating gawain sa live streaming. Minamahal sa Facebook. Praise the Lord. Kaya mapapanood niyo po ito replay. At minamahal sa main, mapapanood din po natin. So, maribay po talaga tayo mga minamahal. Praise the Lord. At minamahal, tayo po muna ikukuha ng ating special offering. Ito po para sa ating mga pangailangan po nating mga banal na gawain. Minamahal sa mga makita nyo naman po sa chapel, minamahal ating fans. Kaya tuloy-tuloy po. Pero baga sa finishing touches, minamahal nandyan pa. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil binigyan po tayo ng magandang bahay-sambahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po manalangin para sa ating special offering. Hallelujah. O budikilan o pagpala namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Marapoy kami dito sa bahagi po ng magkakalob. Aming special offering pagtugon sa mga pangailangan sa mga iglesia, sa iyong chapel. Mahal po ikaw po mag-bless sa bawat makamay na magkakalob. Mahal po ibalik mo sa kanila, di lang po libo-libo, kundi milyong beses na mga pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga kapatid ko po na nasa kawalan pagpalain mo pang sunod na pagkakataon. Sila rin po'y makapagkaloob, malapay no, na kanilang pag-ibig para sa iyong banal na gawain. O Diyos, hallelujah, pagpalain ang bawat sa amin. Tugunin mo po ang pangailangan ng banal na gawain. O Diyos, hallelujah. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At habang tayo kumukuha ng ating mga special offering para po yan sa ating chapel, minamahal, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong special announcement po dito, Beloved Adults Choir and Youth Choir. Meron po kayong practice after po ng ating banal na gawain, Adults Choir and Beloved Youth Choir. Huwag muna tayong uwi, may practice po kayo after ng ating gawain. Ating mga schedule nating services every Wednesday, 5 po tayo nag-umpisa hanggang alas 9 ng gabi, at araw ng Friday, alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Araw ng Sunday naman po, alas 10 ng umaga, minamahal hanggang alas 3 ng hapon. At para sa ating mga schedule natin mga live streaming, mga minamahal, ito po nasa, makikita nyo po, ang ating Jesus Miracle Hour. Wala lang po tayong Jesus Miracle Hour pagka Wednesday ng gabi at saka Friday ng gabi. Ating gawain din po sa main, mapapanood din po natin sa Facebook at sa YouTube, mga minamahal. Praise the Lord. Para sa ating mga contact number, minamahal, isulat niyo po o i-memorize niyo po itong mga numbers na ito, minamahal, upang kayo po ay makontak po namin, minamahal, makonect po sa amin, counseling or prayer request, minamahal. Praise the Lord. Dapat meron po kayong mga number na ito. Praise the Lord. Kung wala na po tayong, okay. Patuloy po natin pinapa-announce po natin, beloved parents of the Lord, beloved pastor, beloved children, and the children, na maghanda po tayo para sa ating 50th church anniversary. Mga minamahal, kung mas earlier, lalo na kung aeroplano yung target niyo po, mas maaga, mas makakamura po tayo. Yung barko daw po is 1.5. Meron po tayong co-workers na 1.5 yung kanilang naging fare. One way po yon sa barko, minamahal. So, I think pwede rin yata kumuha ng advance, minamahal, sa barko. Pwede tayo magtanong sa Tugo shipping lines. So, Cebu, Manila po yan. Tapos sa mga airlines, pwede po tayo mag-inquire. Kung may kilala po kayo na ahente, mas maganda, minamahal, baka
mas makaless po tayo. Tayo pong ating po pagsumikapon ito maka-attend sa February 8 and 9, 2 days anniversary crusade po ang gagawin natin. Kaya't mga minamahal, this will be our 50th o Golden Church Anniversary. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya it is special for us, lalo na dito sa ating mga taga-Jesus Marca Crusade, minamahal na 50 years na po tayo. Bagamat hindi pa ganong katagal, pero pinagpala na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Puri po ating mahal na Panginoon. Kaya maningkamot po, tagsa-tagsa, no? Bawat isa magsumika po, minamahal, na maka-attend po tayo. Dahil posibleng wala pong gawain dito, minamahal, no? Kaya pagsumikapan po natin, and it will be for our spiritual blessing po. Kasi minamahal, once in a lifetime lang po yung Golden Church Anniversary. Praise the Lord. Tayo pong lahat tumayo, minamahal, para sa ating closing prayer at binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Asor Pilones. Praise the Lord para sa ating closing prayer. Samahan po natin siya. Manalangin po tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Richard Abad. Tayo pong lahat tumayo sa ating pagtatapos mga minamahal. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Diyos na banal, mahal pa ng Jesus, sa unang panalangin namin, beloved Honorable Pastor with Estrada Almeida, maraming salamat po sa aming tapos ng gawain sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song, sa awitin ng mga choir, mahal pa ng Jesus, maraming salamat, mahal pa ng Jesus, sa testimony ng mga kapatiran namin pakinggan, sa kanila pong mga pagpapala namin pakinggan, mahal pa ng Jesus, maraming salamat. Maraming salamat sa mga pagbibigay ng aming mga kapatiran sa Kanaputan Dog. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan namin pakinggan galing po sa aming beloved ordained preacher. Maraming salamat sa pagkakataon, mahal pa ng Jesus. Kami po ay napagpuri sa iyo, mahal pa ng Jesus. Mahal pa ng Jesus, panalangin po namin sa araw na ito. Kami po ay pag-ingatan mo sa aming pag-uwi sa bawat kapatiran namin. Hanggang kami po ay makarating sa bawat tahanan namin, taglay po ang kapayapaan sa aming puso't isipan. Mahal pa ng Jesus, pag-ingatan mo kami, mahal pa ng Jesus, ng libo-libo mong mga anghel. Ihanda mo po kami sa iyong malapit na pagbabalik, mahal pa ng Jesus. Ibalik po kami sa araw ng iyong banal na gawain, mahal pa ng Jesus. Salamat sa aming malapastor, sa kanyang panalangin kami po ay napabilang sa iyong banal na gawain. Mahal pa ng Jesus, maraming salamat sa pag-ingatan mong bawat sa amin. Tupot samot panalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Naman tayo pang lahat magkamayan. Tayo po ingat po, mag-pray sa pagbiyahe, sa pag-drive. Minamahal, bago bumaba, mag-pray po muna na minamahal. Samahan po tayo ng mahal ng Panginoon. God bless you po. We love you so much, but our dearest Jesus loves you more. God bless us all. Magpapapray dito lang po sa preacher's area. Minamahal.